Republika ng Pilipinas. Siya ang isa sa naging susi kung kaya ideklara ang ating kasarilan mula sa malalakot na dayuhan. Dahilan upang maigayway ang watawat na sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Ako ang kauna-unahan at pinakabatang presidente ng Pilipinas. Sinulong mo ang revolusyon namin sa mga Oh, Mr. At sumunod sa pamamahala ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon ang nagproklama sa Tagalog bilang ating pambansang wika. Tumanggap sa panukalang makabuto ang kababaihan at pagtatag ng National Economic Council para yaman ang estado ng ekonomiya ng bansa. Mas gugustuhin ko ba ang gobyerno parang impyerno ng mga Pilipino kaysa langit na museo ng dayuhan? Isa sa mga pinaka-controversial na pangulo ng ating bansa ay si Jose P. Laurel dahil sa di umano'y pagsunod sa kagustuhan ng mga Hapon. Sa kabila nito, makilala ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng magtanim upang mabuhay policy bilang solusyon sa kagutumang naranasan ng ating mga kababayan ng Japanese occupation. Ako ang tanging Pangulo ng Pilipinas na nagsilbi sa tatlo sakay ng gobyerno. Ako si Jose P. Laurel. Sumunod sa nanungkulan, ang Pangulong makikita sa 50 peso bill, si Sergio Osmeña Sr. Sinulat niya ang kanyang kakisahan ng Pilipinas. Isa ito ang pagbubukas ng Philippine National Bank. Sa kanyang pamumuno na ilahok ang ating bansa sa International Monetary Fund at United Nations. Ang pagpapalakas ng ating bayan ay nangailangan ng pagkakaisa at dedikasyon mula sa bawat isa sa atin. Tinuloy ng sumunod na Pangulo ng bansa, si Manuel Rojas, ang rehabilitation project sa pamamagitan ng Philippine Rehabilitation Act. May sasaan ito na papayaran ng at naapektuhan ng digmaan. Magtulungan tayo para sa kaunlaran at kasiganahan ng ating minamahal na Pilipinas. Ako, si Manuel Rojas. Dahil sa mga kaso ng katiwalian, itinatag ng sumunod na Pangulong si LPB Quirino ang Integrity Board para supuin ang korupsyon. Naitayuhin ang maraming pabrika na nagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Sa kanyang administrasyon din, ipinatayo ang hydroelectric power plant sa Maria Cristina Falls at sunod na iyanan, sila ang magsaysay. Bukod sa pag-iimbestiga sa korupsyon na nakaraang administrasyon, ilan sa mga nagawa ni Maygay ang pagtatag ng National Settlement and Rehabilitation Administration ang sulit ang Southeast Asian Treaty Organization laban sa komunismo. Magsaysay. Patuloy ito Ano, what's your feeling? Feeling? ng Treaty and Rehabilitation Progress in Asia. Nang lamang, hindi natapos ni Magsaysay ang kanyang terno dahil siya ay namatay nang bumagsak ang kanyang sinasakyan. Hindi ba rin nasagot? Kailangan natin bigyan ng pansin ng ating mga kalubayan at pamataan. Ako, si Ramon Magsaysay. Naiwan si Nooy dating Vice Presidente na si Carlos P. Garcia ang responsibilidad ng ating bansa. Sinigap niya ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng Filipino First Policy at ibonan sila ng agadi ang mga base militar ng mga Amerikano sa ating bansa. Ang patakarang Pilipino Munay ay isang panukala sa layunin magkaroon ng matatag na kabuhayan. Ako si Carlos P. Garcia. Tinugunan ng sumunod na Pangulo na si Diosdado Macapagal
ang pagkukulang ng mga nakaraang administrasyon para sa karaniwang tao. Sa pamamagitan ng Land Reform Law, nagkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura ay nagkaroon ng pagkakataong makabuo ng samahan. Bukod pa sa kasiguruhan, makakatanggap sila ng sahod na naayon sa minimum wage law. Ako ang ikasyang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at nanatili sa katiwalaan ng gobyerno. Ako si Sigado Makapagal. Sumunod na nanungkulan si Ferdinand Marcos Sr. Ang kanyang rehimen ay naalala sa pag-usbong ng mga naglalaking hospital tulad ng Heart Center, National Kidney Institute at 40 Children Medical Center. Nandiyan rin ang pagsasaayos ng mga infrastruktura tulad ng malalawak na kalsada, tulay at mga paaralan. Sa kanyang unang termino ay pinatatag ni Marcos ang sistema ng judikatura at ng sandatahang lakas. Ngunit natabunan nito lahat ang mga kontrobersya dulot ng pagdaling na ng martial law at ng Willow ill-gotten wealth ng kanyang pamilya. Ako ang natatanging presidente ng lingkod sa minamahal kong Pilipinas sa loob ng dalawang. Sabi ni mga tao, may papalit mo na ako ng maganda. Pero sabihin mo sa akin, sino gusto mapaligiran ng basura? Bakit na natin kung may February 26, 1986. Umalis sa Malacanang si Marcos bilang resulta ng EDSA People Power Revolution. Nailuklok ang kauna-unang babaeng pangulo sa Asia, si Corazon Aquino. Ilan sa kanyang kontribusyon ay ang Family Code of 1987 at pagsasaayos ng Executive Branch Ganda niya. ng Korte Suprema. Sa kanyang pamamahala na ipasa ng Kongreso ang Comprehensive Agrarian Reform Law na nagbigay daan sa pamamahagi ng lupaing agrikultura sa mga tenant farmers mula sa mga may-ari nito. Ako, kauna-una ang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Ako si Corazon Aquino. Ang sumunod na naupo sa Malacanang, si Fidel V. Ramos, na sumunod sa krisis sa kuryente na nakalaso ng bansa sa pagtatapos ng Cory Aquino Administration. Sa kanyang termino, na isulong ang Peace Process Agreement sa pagitan ng MNLF. Sa larangan ng ekonomiya, dahil sa mga naitatag na magandang pundasyon ni FDR sa larangan ng pagnenegosyo, kaya nung nagkaroon ng Asian Financial Crisis noong 1997, sa tulong ng malakas nating merkado, naging maliit lang ang epekto ng krisis sa ating bansa. Ako ang kauna-unang na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ako si Fidel V. Ramos. Sunod na naihanan bilang punong ehekutibo si Joseph Ejercito Estrada. Era para sa mahirap. Ang kampanya ng dating artista kaya nagtatag ang National Anti-Poverty Commission. Ipinagmamalaki rin ng Administrasyong Estrada ang paggagapi ng kampo ng headquarters ng MILF. Mahigit 2 taon na ang inilagay ng Administrasyong Estrada. Umarap siya sa isang impeachment court dahil sa mga akusasyong may kinalaman sa mga anomalyang proyekto ng gobyerno tulad ng wedding scandal. Siya ang kauna-unang Pangulo ng Bansa na umarap sa impeachment trial. Hindi naman nagkaroon ng desisyon ang hukom sa kaso noong 20 ng Enero 2001. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak ko, anak na maaaring magsamantala sa kayo. Huwag ninyo ako subukan. Noong 21 sa parehas na taon, nanumpa si Gloria Macapagal Arroyo upang ipagpatuloy ang termino ni ERA. Siya ang ikalawang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Bilang isang mahusay na ekonomista,
Naalala ang kanyang administrasyon sa holiday economics, pagpapalakas ng BPO industry at pagpapatupad ng Expanded Value Added Tax o EVA. Naging kontrobersyal ang anak ng dating Pangulo dahil sa Hello Garcia scandal noong 2004 elections. Palaunay humingi siya ng public apology. Isa pang anak ng dating Pangulo na naupo sa pwesto, si Benigno Noynoy Aquino III. Isa sa mga kontribusyon ng Aquino administration ay ang pagpapatupad ng non-backward policy tulad ng education system at pagsusulong ng reproductive health bill. Pinagmamalaki ang dating Pangulo ang paglabot ng 6% sa ating GDP growth. Ilan sa mga controversial na kinaharap ng dating termino ay ang Denvacia, sa 44 issue at ang Yolanda Fund scam. Kayo ang boss ko. Kung walang kurap, walang mahirap. Walang guwapa, walang out. Sumunod na nanungkili ang kauna-unang Pangulo na nanggaling sa Mindanao, si Rodrigo Digong Duterte. Ilan sa nakilalang polisiya na nakaraang termino ay ang maigting na war on drugs campaign at pagsasabatas ng Anti-Terrorism Act of 2020. Sunod din ng Duterte administration ang Build, Build, Build program na nagbigay prioridad sa pagtatayo. Nilagay sa healthcare at nilagay na bigyan ang bawat Pilipino ng health insurance. Naging hamon sa Pangulo ang extrajudicial killings, kwento sa Malawi at ang COVID pandemic. Sa Pangulo, Ferdinand Rondon Malaking utang ng Pilipinas na ginamit upang pambangon sa pandemya. Lumano ng issue sa teritoryo ng West Philippine Sea. Ang hindi maawat na pagtaas ng presyo ng petrolyo at mga pamunahing bilihin. Pero ang tanong ng mga Pilipino, gano'n ba ito ng Pangulo sa kanyang mga nalalabing taon ng panunungkulan? Ating ipapariyordad ng modernisasyon sa saan sa magitan ng makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka.